Marcos Jr. pinahiya ni Attorney Topacio. At eto nga daw, no, may mga bali-balita na talagang isinuko na ni Marcos Jr. sa Amerika ang bansang Pilipinas. Ang dami na naman magiging hap-hap nito. Pilipino, Pilipina. Kasi magkakaroon na naman ng pabrika ang Amerika dito sa Pilipinas. Sa mga hindi nga po pala nakakalam, ako po pala ay ayoko ng pagyabang, hindi naman kita eh. So yun mga barateros, mga kabiyaya, grabe yung mga ngayon, grabe yung mga kaganapan ngayon. Oo, lalong-lalo na dito sa pag-alipin or pagbata-bata ni Trump kay Marcos Jr. Talagang nakakahiya, no? Ano kaya iniisip ng ibang bansa? Hindi kaya di ba? Parang nakakahiya na, yung ano nyo, yung Pangulo. Naan ko nga konting aircon, masyadong nainit. Yung Pangulo nyo, bata lang ni Trump. Biruin mo, ang proud pa yung mga jutai. Yung mga mga dilawang tae na yung mga tansu vlogger. Na at least daw nabawasan daw ng 1%. Nabawasan ng 1% tapos pagdating sa atin, zero taripa, sira ulo. Zero taripa pagdating sa kanila, zero taripa tayo, sira ulo. Hindi talaga kayo nag-isip. Alam nyo, dyan yung masusukat kung gaano kabobo yung mga vlogger doon sa kabila. Kasi proud pa sila, proud pa sila nabawasan ng 1%. Samantalang yung sa atin, zero, butata. Betlog, ganun. Pero proud pa sila doon, no? Ganun sila kalupeto. Kakaiba yung mindset nila, yung mga mindset ng mga addict. At ayun, speaking of mga vlogger sa kabila, may naghahamon sa akin. Oo, may naghahamon sa akin na kami na lang daw MMA or maglaban. Sikat ka ba? Sikat ka ba? Ako hindi ako sikat, kaya tinatanong kita kung sikat ka para malay mo baka sumikat ako, 'di ba? Pero tanong ko lang, sikat ka ba? Ay, nako. Pag sikat ka, lalabanan kita para sumikat ako. At saka siguro mas maganda sigasuhin mo yung mga anak mo, magsaing ka, magluto ka ng ulam. Tsaka kasi hindi kita papansinin eh. Ay, hindi kita pag-aaksayan ng oras sa laban or may pagbasagan ako ng mukha sa'yo tapos wala naman ako mapapala sa'yo. Mamaya pustahan kita ng 2 milyon tapos wala ka naman pala maibigay. Diba? Mahirap naman yun. So wala akong mapapala. Hindi sa mayabang. Baka sabihin, Gigi, parang yabang. Hindi kasi sa ganon. Siyempre, alam mo na, yung ang hinahamon ko kasi si General Torre sa boxing. Dahil ayaw nga namin ilaban si Mayor Baste kasi nga sayang yung kutis ni Mayor Baste. Kutis porcelana. Yung kutis ni Torre, kutis punyeta. Kaya napaka-unfair. Kaya ayaw naming ilaban si Baste. Kaya sabi ko, ako na lang. Kaso may mga kumukak, ang daming gigil na gigil. Galit na galit, gustong manakit. Hanggang dyan na lang naman kayo. Tsaka ito halimbawa, magkita tayo sa daan, tapos parang babanatan nyo. Bilis-bilisan nyo lang yung kamao nyo sa pagbunot ko, ha? Kasi meron dun sabi, hindi kita lalabanan sa personal, pero pag nakita kita, balata na lang kita. Good luck. Good luck, no? Good luck na lang sa iyo. Doon sa kay tatay, yung mataba din, parang katawanan ko din siya. Tatay, siguro inumin mo muna yung mga vitamins mo, yung pangrayuma mo dyan, ha? Yung pang high blood, tsaka yung maglagay ka ng Polident sa gilagid, ay. Kasi baka mamatanggal yan.
Ang dami ng gigil at umabot na po ng 1.4 million views ang video natin na kung saan share ni Banat Bay sa inyong Facebook page. At yun nga, talagang gusto rin ng mga netizen na tayo ang lumaban kay General Torre. Kaso, mukhang di tayo pinapansin ni General Torre. Ito si General Torre, puro rin to pa-hype Oo, gusto gusto. Di alam nyo sa totoo lang, ang panalo dyan, manalo matalo si Baste, ang panalo dyan si General Torre. Totoo, kasi alam nyo yung tinatawag na, ano bang tamang bigkas sa ganun? Yung tipong, halimbawa, matalo siya ni Baste, tapos, syempre, magpapa-ayaw effect na naman si Torre. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Oo. So, kaya nga sinasabi namin, manalo matalo si Baste at talagang sure ball na mananalo siya. Ang panalo pa rin dun si Torre. Yun nga lang, nabasag ang mukha ni Torre. Ay, basag na pala, sorry. Basag na pala yun, wala nang babasagin nga pala doon, no? Oh, so yung mga vlogger dyan, hanap kayo ng kamatch nyo rin. Wag ako kasi una yung mga kilala lang tsaka mga sikat kinakalaban ko para syempre para maging sikat din ako. Kung isa ka rin na dukhang vlogger kagaya ko, wag na, mag-vlog ka na lang diyan. Oo, mag-vlog ka na lang diyan, at tsaka halimbawa magkaka-block ako. Halimbawa lang ha. Syempre hindi ako magba-vlog noon. So sayang yung isang video ko, 'di ba? Sayang yung yung araw ko, hindi ako makapasok sa SMNI, 'di ba? So hindi ako makakapagtrabaho sa iba ko pang trabaho. So sayang wala ka nang may babayad sa akin Parehas nga tayong dukhang vlogger So ngayon kaya hindi kita lalabanan. So dito na nga tayo sa asan na 'yun? Asan na ba 'yun? Asan na 'yun? Oy. Bakit na biglang lumitaw yung hayop na yun? Doon ito yung reaction ni Attorney Topacio patungkol doon sa pinagmamalaki ng mga pulangaw na at least daw nabawasan ng 1% yung taripa. At ayun, shoutout nga pala dyan kay sino ba yung vlogger na yun? Yung si Talano Gold. Oo, yung si Talano Gold na tinawag niyang bakla si Mayor Baste. Gusto mo 2 on 2? Dalawa kami ni Baste, tapos dalawa kayo ni Torre para magkalaman. Sabi niya wala daw first time daw na merong Bisaya na na tawag dito na bakla daw. Sabi ko naman first time din na merong hindi ko alam kung Bisakol siya baka Bisakol o kaya hindi ko alam kung Bisaya siya pero tawag dito magtuon to kampi ka kay Torre tapos yun pwede ko ilabanan kasi kahit papaano ay nga pala laos ka na rin pala wag na pala wag na ka na rin pala si doon ka lang sumikat sa Talano Gold wag na pala. Yan na natin. Sige, antayin na lang natin si General Torres. Samantalang dito tayo sa topic natin, dito kay Attorney Topacio, na kung saan ay ginawang kengkoy. Ginawang kengkoy itong si Marcos Jr. Panorin natin. Ay, di ba? Di ba yin and yang, parang 6 at saka 9 yung sa Chinese. Di ba? Ang Indonesia mismo, 17.9 billion, mas malaki, di hamak. Alam mo ba kung magkano ang trade deficit lamang? Hindi ko nilalaman kasi bilyong dolyar din Pero kung ikukumpara nga natin sa ibang mga Asian countries, hindi ASEAN kasi ASEAN hindi naman ASEAN country ang Japan. Yes. Ay 4.9 billion lamang. Tama. Okay. Pero bakit pinarusahan tayo ng 19%? Boplak yung gobyerno Di ba? Ito mo ang imports natin galing sa Amerika ay 9.3 billion ang pumapasok dito. Ang Vietnam, 10 to 13 billion ang pumapasok. Indonesia, mga ganun din, 10 billion. Pero bakit ganito ang nangyari? So ibig sabihin, mas malaki pa rin yung sa atin. Pero sa atin, may meron tayong 9% na sa Amerika. Tapos pagdating sa atin, zero muntanga. Kala ko ba
special tayo sa US. Oh. Di ba? Anong ginawa natin? Special naman Attorney Topacio, special naman. Inuto-uto nga si Marcos doon eh. Sabi nga ni Trump, 'di ba? You are the best president. You are the great negotiator. 'Di ba? Si Marcos noon, gumagano-gano pa si Marcos. Ngiwi-ngiwi yung panga niya eh. Ganun so yun. Ay, siyempre ayos. Binola-bola yun. Na zero taripa tuloy tayo. US. Siyam na EDCA sites. Ang binigay natin. Oo, ang Vietnam ba Kita may mo? EDCA? Wala. Ang Indonesia ba may EDCA sites? Wala. Matalino sila eh. Yun lang. Di ba? Oh. Ayaw nilang masangkot sa gera na hindi naman sila kasali. Hindi naman sila ututo. Meron pa tayong magkakaroon ngayon ng missile and ammunition hub. Gagawa na ng mga bala dito. Grabe. Ano ba yung naisip nila? Di ba? Opo. Right now, may mga nakaimbak na mga bala, mga missile dito. Di ba? Sinabi Toktay. naman eh. Gagawa pa ng bala rito. Yun ang napala natin. At inaaway pa natin ng China dahil sinusulsulan tayo ng Amerika. Yan ang yan pa isang masaklap, 'di ba? May isang lugar sa Pilipinas na papatayuan ng pabrika ng mga dayuhan. Sana parang bumalik lang yung panahon ni panahon ni Emilio Aguinaldo Pati yung panahon ng tatay mo na laging nagpapa-under sa mga Amerikano Anak ng teting na yan. Alam nyo yung paggawaan ng bala na yan, panira yan sa kalusugan, lalong-lalo na ng mga kababayan natin na malapit dyan sa magiging pabrika na yan. Delikado yan, ako na nagsasabi sa inyo. Ang napala natin, 19%, 1% lang ang binawas. Di ba? Kawawa naman tayo. Samantalang, kita mo di ba sabi nila magaling siya mag-negotiate si Pangulong Marcos. Bakit ang Vietnam? Ang Vietnam, Apo. na napakalaki ng trade deficit with the US, una pinatawan niya ng 46%. Siyempre, malaking trade deficit. Nag-negotiate sila. Naging 20% na lang. Oh, grabe. Di ang nabawas ay 26%. 26%. Yes. Kontra sa 1% natin. Ang Indonesia, nag-negotiate din. Hindi pa pumunta yung Pangulo ng Indonesia, tawag lang sa telepono. Wow, Tinawagan lang, bongga. paring Donald, kumusta ka dyan? Ba't naman napakalaki ng taripa namin? Abay, loko ka. 42%. Diba? Anong ginawa? Tawag lang. Ginawang 19%. Kumbaga, pantay sa walang atin. effort. Walang masyadong effort. Lumaki lang yung bill niya sa telepono siguro kasi Yun lang. Malaki, long distance international Long distance phone from 42 naging 19%. Tama. Pantay lang sa atin. Tawag lang. Si Pangulong Marcos pumunta ba ron? Katakot-takot man dala. May dala pang Maltese. Hindi yung aso. Di ba? Sabi nga ni Trump ang dami mong advisor Ba't parang ang dami mong advisor? Wala ka bang sariling utak? Ngayon, nahalata ni Trump na kaya kong manipulahin to, kaya kong kontrolin to. Kaya kong kunin ang utak nito. Kaya kong imekos-mekos to. Yun na nga nangyari. Tsaka yung sinasabi ng mga pulangaw na buti na bawasan ng 1%. Lol, sa Indonesia ganun din. Sa kanila nagre-reklamo sila, kayo tuwang-tuwa, mga tanga. Pero attorney, palagay ko hindi alam ng presidente yan, yung mangyayaring yan. Hindi niya alam, presidente siya. Anong ginagawa niya ron? Hindi, mali yung kwento. Meron naman Tara, ulo ka, attorney. ganun, attorney, di ba? Presidente ka, hindi pwedeng sabihin mo hindi ko alam. Ganon? Sabi nga, the buck stops here. Pag nagpasa-pasa, di ba may expression na pass the buck? Yung nagtuturuan. Opo. Sabi nga ni Truman, the buck stops here. Dito matitigil yung turuan. Wow. Pag nagturuan, kawawa naman. ako ang ultimately responsible. Akong presidente. Opo, Hindi pero pwedeng, kawawa naman. sabi ni Kwan, sabi ni ganon, that's not what leadership is. Ang leadership, alam mo nangyayari at you base your decisions on facts, Ayun lang. not on correct facts. Siya Yun, tama. Yung balakpakan. Yun dapat. Diba? Leader ka Kaso nga lang, hindi alam niya, eto talaga real talk tayo. Nung nagkaharap si Donald Trump at si Marcos Jr., nakitaan kasi agad ni Donald Trump na, kaya kong utuin to.
Kayang-kaya ko manipulahin ng utak nitong taong to. Mababaw to. No? So yun, alam naman natin yung ugali ng ng Amerika. Pag yung mga Amerikano, hindi yan papayag na makakaisa ka. Ulul. Hindi ganoon ng mga Amerikano na papaisahin kanila lalo't nakita kanila na kayang-kaya kanilang kontrolin. Hindi ka to, mo. Ito na lang, si Pangulong Duterte. 'Di ba? Bilib na bilib din si Donald Trump kay Pangulong Duterte at medyo ilag nga siya dun. Never niyang nauto si Pangulong Duterte. Si Marcos ngayon, tignan nyo. 'Di ba? Nakita ni Donald Trump kayang-kaya ko manipulahin ng utak nito. Tignan nyo dun sa video. 'Di ba? Nututo lang siya. Here the President of the Philippines, the great President of the universe. Yung isa naman patawa-tawa pa, di ba? May pahawak-hawak pa sa gilid. Ito naman masyadong naman ako binabola. Di ba? Yun nga yun Kasi nga, kapag mahina ka talaga at alam ng Amerika na kaya kanilang kontrolin, kukontrolin at kukontrolin kanila. Yun nga lang, masakit Tanga-tanga yung presidente natin. Hindi naman ang pumunta Si Romualdez ba nakipag-negotiate? Walay. Yung DFA ba nating sekretary nakipag-negotiate? Si Teodoro ba nakipag-negotiate? Siya ang kaharap ni Trump, hindi naman Tama. Trump. He is the president. Yun na nga ang nakakatawa dito, sabi ni Marcos, hindi naman daw siya yung nagplano na. Hindi naman daw siya yung nagdesisyon noon. Tapos, ang kinagago pa, ito yung isang gago. May papanood ako sa inyo mamaya. Yung ibang mga mainstream media na todo kampe sa administrasyong Marcos, yung mga mainstream media na kontrolado ng administrasyon Marcos, ang balita doon, ito Marcos Jr. Ibinida ang napag-usapan nila ni Donald Trump. Sabi ko, hayop ka. Hayop kayo, tanggi ng tanggi yung isa, tapos ngayon kayo naman yung amin ng amin. Sabi ko, hayop. Ang gulo nyo. Sabi ko sa inyo, magbuo kayo ng GC para may isang script kayo Chief Executive, hindi mo pwedeng sabihin, mali yung binigay sa aking informasyon. Opo. Although mukhang mali nga yung iba kasi naging kengko. Kikwento natin yan mamaya Naging kengko. Kita mo Yan. Ang Japan, 34 ang unang pinataw na taripa. Japan, 34 ang unang pinataw na taripa. Tapos, napunta saan? Tawag lang to tawag. Nakipag-usap lang sa telepono rin. Tawag-tawag lang. Naging 15. Naging 15%. 34% naging 15%. Sa Thailand, 42%. Indonesia pala. Indonesia, 42% naging 19%. Ganon kalupit ang mga leader ng ibang bansa. Mababa pa sa atin. Wow. More than 50%. Tayo, 20% originally, nakipag-negotiate. 1% 1% ang nabawas. Parang nga sinasabi mo, magkano to? 1,000. Tawad naman, sige, 999 na lang. Totoo. Tama ang masama mo rito, proud na proud yung mga ututong supporter. Ang galing ni Presidente Marcos Jr. Nabawasan niya ng 1%. Puntay na yung Thailand, yung Vietnam, tsaka Indonesia. Tumawad, naging 19. Mas malapit yung Vietnam. 34, naging 15. Tapos sa atin, pumunta pa doon si Marcos Jr. Nagsayang pa ng pira. Tapos pagdating doon, 1% lang yung nabawas. Salak ng teting naman. Kaya sabi ko, okay na sana kung meron tayong 5% na taripa sa Amerika. Okay sana yun, kaso utang na zero Ayun. Na-insulto tuloy yung ating presidente. Di ba? Opo. Eto pa. Wala tayong magawa kahit maging kengkoy tayo sapagkat anong gagawin mo ngayon? Ang Indonesia, kaya may leverage. Negotiation is about leverage. Lahat ng abogado, alam yan. Tama. Anong pwede kong gawin sa'yo pag hindi ka pumayag? Ganun yun di ba? Yun ang leverage. Halimbawa, nagdedemandahan tayo. Nag-uusap tayo. Opo. Sinisingil ko sa'yo 1 milyon. Bayaran na lang kitang 800,000. Ay, hindi, 900. Ayoko na 900. O anong pwede kong gawin sa'yo? Pag hindi ka nagbayad ng 900, edi demanda kita.
Depende yun sa lakas ng kaso mo. Pag malakas ang kaso ko, pwedeng pumayag ka. O, nagtatawaran kayo. Halimbawa, kotse. Magkano tong kotse mo? 1 milyon. 900 na lang. Ayoko. Ay, hindi. Sige, ano ba yan? Nissan? O, punta akong Toyota. Doon na lang. Doon na lang ako kung ayaw mo. Baka bigyan ako noon ng 900. Tama. O bak pwede mo na sabihin, ito, ang quotation ko sa Toyota, 900 lang, ba't 1 milyon? O, tapatan mo to. Tayo, wala. Kasi, saan tayo pupunta? Ang problema kasi sa Pilipinas, masyado na tayong pumiling sa Amerika. Inaway na natin ang China, the second biggest economy. Saan tayo pupunta? Sa Papua New Guinea. Attorney, wala tayong kinalaman. Bapuyang magili. Hindi natin kaaway yung China. Inaaway natin. Anong hindi kaaway? Pambira ka naman. Naglagay ka ng EDCA sites sa Pilipinas, hindi kaaway? Hindi Pambira. kaaway. Totoo yun. Decision nun, di ba? Gobyerno natin ang nagdesisyon. Foreign policy yan. Paano hindi kaaway ng Pilipinas and China? Di ba kung ano-ano na nga sinasabi? Yung defense secretary natin, kung ano-anong sinasabi sa China, yung ating mga Coast Guard, kung ano-anong sinasabi sa China, di ba? Tama. Inaaway ng Pilipinas ang China. Ang Indonesia, kaya may leverage sa Amerika, ito yung gusto kong sabihin, ay Indonesia ay member ng BRICS. Noong isang organization na nandoon ang Russia, ang India, ang China, ang South Africa, ang Brazil, mga malalaking ekonomiya. Pwedeng sabihin kasi ng Indonesia, ayaw mong pumayag na babaan yung tarifa. Hindi kami mag-trade sa'yo. Trade kami sa kwan. Trade kami Sa ibang bansa. Tama nga naman yun. Kaso, gustong sumipsip kasi ni Marcos sa Amerika. Di ba obvious naman doon sa interview, sa video, para siyang batang uhugi na nagsusumbong kay Trump. Para siyang batang uhugi nagsusumbong kay Trump. Yung China, ganito, ganyan. Tapos binara siya ni Trump, sabi niya, okay kami ng China eh. Best friend kami. Mabuti silang kaibigan. Si Marcos Jr. natameme, di ba? Dapat ganun siya, si Presidente. Wala nga tayong leverage. Member ba tayo? Wala nga tayong ganoon. Rich. Yun lang. Pwede pa tayong pumunta sa China. Ang Indonesia pwede sabihin, ayaw nyo sa amin, China ko. Ayun. Ganon. Naliligo ka ng babae. Ayaw mo sa akin. May iba akong nililigawan. Yan, ngayon, kung pangit ka, hindi ka pwedeng mag-deal ng ganon. Kasi kung pangit ka, pangit ang ugali, ganon. Kung pangit ang ugali mo, kagaya ni Marcos na inaaway yung China, imbis na kaibiganin lahat ng bansa, una-una, pangalawa, ang China sa pinaka maunlad na bansa sa buong mundo. Tapos inaaway mo? Inaaway mo? Anong mapapala mo sa pakikipag-away mo ngayon? Diba? Ngayon, anong nangyari? Kontrolado tayo ng Amerika. Zero taripa, ang galing. Sa'yo, ito na lang ang choice mo. Yun ang nangyari sa Pilipinas, naging pangit tayo. Para naliligaw ka, magandang lalaki ka, katulad ko. Mr. Sex Appeal ka. Kunyari lang. Ito naman. Di ba? Ayaw mo sa akin, ito liligawan ko. Ayaw din mo sa akin, ibang liligawan ko. Tama. Ganun ang Indonesia. Parang sinasabi niya sa Amerika, ayaw mo sa akin, China ko. Pero attorney, ang Vietnam, ganun, hindi man siya miyembro ng BRICS, uma-attend na yun ng BRICS Summit. Tayo ba umattend ng kahit isang BRICS Summit? Wala. Bakit? Kasi gusto nga natin makita sa Amerika, boss, bata mo ako ha. Hindi ako makikisama sa China. Lahat ng boss, bata mo ako ha. gawin ng China ko, kontrahin ko, BRICS, wala sa akin yan, boss. Bata mo ako. Yan. Pag gano'n na, ano ba naman, ikaw, babae ka, di ba? Alam mo, may tendency yung mga lalaki. Pag nakuha na, iba na trato sa'yo. Kuhang-kuha ka na at wala ka nang mapupuntahan. Di kamote ka. Yun ang nangyari sa atin. Wala tayong leverage dito. Kaya yun, ang nakuha natin, wale. Wale. Sa club, no? Kakahiya. Nakakahiya yung presidente natin. Biruin nyo, hinayaan niya ng ganun. Pumayag siya sa ganun, 1% lang ang naibawas. At least, sabi nga ng mga supporters ni Marcos, at least nabawasan ng isa. Tama nga naman. Nabawasan ng isa. Pero ano bang impact na maganda nun? Wala. Ano bang impact na maganda nun? Nung nabawas na 1%? Wala nga. Mga boplak. Sinasabi nilang 3 billion na pledge. Bukod sa pledge pala yun, alam mo kung magkano lang yung 3 billion pesos? Ginawa pa nilang pesos eh. Pesos pa? That's 3 billion pesos daw. That's only $60 million. Ang pangako sa
napakaliit nun kesa sa binibigay nila sa Ukraine. Ang bihira naman, oo. Wala eh. Talagang kaawa-awa tayo. Oo. Ngayon, anong pinagkakaabalahan natin? Impeachment. Away dito, away doon. Di ba? Opo. Etong sinasabi nitong House, yung House aawayin yung Supreme Court. Oh. Meron ba namang ikaw, ha? Attorney Topacio, ano nila yun diversional tactic kasi nila yan para alam mo na, syempre wala na silang magandang gagawin. Oo. So dito nga, eto ba yun? Wait lang, tingnan ko Ito ba yan? Pagtatayo. Ito. Panoorin natin itong report ng GMA. Pagtatayo ng ammunition manufacturing facility sa Subic Bay. Tinutulan ni Vice President Sara Duterte. So ito tingnan nyo ito panoorin nyo, pakinggan nyo to. Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang pagtugon ng pamahalaan sa problema sa baha. Kabilang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ipunin ng baha para magamit ito sa panahon ng tagtuyot. Sagot ng Malacanang, hindi alam ng BIS ang ginagawa ng administrasyon dahil wala naman siya rito sa bansa. Pero unang balita si Marisol. Ano daw? Draman. Wait lang. Ano daw? Hindi alam ng busy kasi. Magamit ito sa panahon ng tagtuyot. Sagot ng Malacanang, hindi alam ng BIS ang ginagawa ng administrasyon. Sagot ng Malacanang, hindi alam ng BC Presidente ang kanyang ginagawa kasi wala sa tangina nyo, layo naman. Ang layo nung sagot nyo, Malacanang. Kahit naman batang uhugin tanungin mo Sabihin mo sa batang uhugin, ay Totoy, ipunin mo yung baha, tapos gagamitin natin yan sa tagtuyot. Kahit yung bata mapapaisip ipunin ng baha, dumi-dumi nito. Tapos gagamitin sa tagtuyot. Anong gagawin? Ididilig sa mga halaman? Kalukuhan. Dahil wala naman siya rito sa bansa. Unang balita si Marisol Abduraman. Sa mga araw Sa isang interview sa The Hague, Netherlands, naghayag ng pagtutol si Vice President Sara Duterte sa iminumungkahi ng Amerika na pagtatayo ng ammunition manufacturing facility sa Subic Bay, Zambales. Sabi ng bise, walang independent foreign policy ang Pilipinas kung iisang bansa ang kinikilingan nito. Ang nakalagay sa ating saligang batas, na meron tayong dapat independent foreign policy. Kung yung ginagawa ng gobyerno ay kumkiling sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala na tayong true independent policy. Ang ammunition facility, bahagi ng Defense Cooperation ng Amerika at Pilipinas sa ilalim ng Enhanced Cooperation Agreement o EDCA. Ang sabi ni Pangulong Marcos, makakatulong daw yun sa pagiging self-reliant ng Pilipinas pagdating sa depensa. Ano daw? Bakit may plano kang makipaggera? Wala kang pambiling ayuda sa mga nababaha ngayon. Gera ka pa? Ondos depensa. Is assisting the Philippines in what we call our self-reliance defense program. Hirap na hirap si Trump intindihin si Marcos which is to allow us to be self-reliant and to be able to stand our own 2 feet. Binatikos din ni Duterte ang pagtugon ng Administrasyong Marcos sa problema ng mga pagbaha. Kabilang ang mungkahi ng Pangulo na ipunin ang floodwater para magamit sa tagtuyot. Ipunin po natin lahat, tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. Sabi ng palasyo, nakapagtataka raw. Excuse me. Ay. Simple lang bumalat mga Duterte pero baon no? Sabi naman na Anteclar, pasok. Na tila hindi alam ng bise ang Republic Act 6716 o Act providing for the construction of water wells, rainwater collectors, development of spring and rehabilitation of existing water wells in all barangays in the Philippines. Putang ina yun. kinutya niya ang suwestyon na ito, Pangulo, na ipunin ang tubig ulan. Marahil ay hindi po niya batid ang batas na ito. At ang pinapalabas lamang niya ay pag-iipon ng tubig
sa timba. Pagdidiin ng palasyo, may direktiba ang Pangulo, gaya ng mga libreng sakay at paghahanda ng food packs para sa mga naaapektuhan ng bagyong Krising. Hindi naman po talaga malalaman marahil ni Vice Presidente kung ano po ang pag-prepare Sumbat na naman, sumbat na naman. ng administrasyon patungkol po dito sa bagyong Krising dahil wala po siya sa bansa at nagbabakasyon siya sa The Hague. Hininga namin ng reaksyon dito ang bise. Ito ang unang balita. Ay, naku. Kahit ako nai-stress ako kay Auntie Claire. Oh, eto dito tayo. Eto yung eto daw, yung napakaganda daw ng impact ng 1% na nabawa sa taripa. Oh, eto naglokohan silang dalawa. Punta ka, naglolokohan yung dalawa dito. Kala mo nagliliguan ng mga ng mga tikbalang. Ito, panoorin nyo. Hindi rin po to totoo. Magagaranti ko po sa inyo, Aba. talagang pinag-aralan namin lahat ng mga malalaking industriya natin sa Pilipinas. Oh. Lahat ng where we are a significant market producer. Hindi po natin to sinama sa binigay sa Amerika. Pinabulaanan ni Special Assistant to the President for Investments and Economic Affairs Secretary Frederick Go na malulugi ang sektor ng agrikultura dahil sa zero tariff na ipinataw sa mga produktong inaangkat mula sa Estados Unidos. Ayon kay Secretary Go, ang papatawan lamang ng zero tariff ay ang automobile, wheat at soya na mula sa US. Tiniyak niya ng pamahalaan na mapoprotektahan ng mga produktong pang-agrikultura na dito sa Pilipinas ipinoproduce. Alam mo, marami kasi talagang fake news, maraming chismis, maraming maling akala. Lahat po ng binanggit nyo, rice, sugar, corn, fisheries, pork, chicken, hindi po natin tinanggal ang taripa ng mga yan. Kaya yung mga nag-aalala tungkol sa mga produkto na yan, huwag po kayong mag-alala. Hindi po totoo ang akala ninyo. Utang ina nyo. Dagdag pa ng economic aid ng Pangulo, hindi naman maapektuhan ng Pilipinas dahil sa zero tariff sa mga sasakyan na manggagaling sa US. Hindi naman pala maapektuhan ba't pumunta ka pa doon? Ay! Kasi ito 20 naging 19% tapos zero taripa sa atin. O anong saysay ng pagpunta mo doon? Yun naman pala Hindi naman pala maapektuhan ng mga pang Pilipinas sa taripa na yan sa zero taripa tsaka sa nabawas na 1% ba't ka pa pumunta doon? Pakinabang naman anya ang magiging resulta sa pagpapataw ng zero tariff sa wheat at soya. Unang-una po, ang wheat, bababa po ang presyo ng mga pandesal, ng mga tinapay sa Pilipinas, no? Ang soya naman po, ito po ang feed material po ng ating mga pork, mga Baboy? Mga baboy, mga manok. Ito po yung tsaka po yung mga isda. Ito po yung feeds na kinakain po ng mga hayop that we produce domestically. Dagdag pa ni Secretary Go, hindi pa rin naman tapos ang negosasyon dahil patuloy pa ang pag-uusap ng technical groups ng dalawang bansa ukol sa 19% tariff na ipinataw ng US sa mga produkto ng Pilipinas. Hindi pa tapos ang pag-uusap? Unbelievable! May ganun pala? Hindi namin alam yun Nel Maribuhok, UNTV. Hindi namin alam yun Meron pa ng ganon. Hindi pa, kailangan maraming usapan pala sa ganyan. Okay. Buti nasabi nyo Hindi namin alam yun May assessment ang isang ekonomista kaugnay ng resulta ng biyahe ni President Marcos. Ito yung pinaka-explainable. Ito yung pinaka-explain, realidad na katotohanan mapatungkol dyan sa zero taripa na yan. Engineer sa Estados Unidos, si MJ Mondihar sa report.
Sa pagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. sa White House, nakumbinsi niya si US President Donald Trump na ibaba sa 19% mula sa 20% ang taripa na ipapataw ng Amerika sa exports ng Pilipinas. Kapalit nito, pumayag naman ng Pilipinas na alisin ang buwis sa imported na produkto mula sa Amerika gaya ng sasakyan, trigo, soy at mga gamot. Habang nasa US, tinanong si Marcos Jr. kung hindi ba dihado ang Pilipinas sa naturang kasunduan. How would you justify po sa Filipino people, especially to our small exporters and ganyan. No! Manufacturers, that a 19% tariff is acceptable or fair? It is not our decision. So I will justify any decision I make. Alam mo, di ba wala ka plakwenta talagang presidente? But it's not my decision. That number doesn't come from the Philippine government. Oo nga, hindi mo nga decision yun, pero anong silbi mo? Kaya ka nga pumunta doon nga ni para ipaglaban na magkaroon tayo ng patas na deal ng Amerika at Pilipinas kasi ikaw ang presidente. Tapos sabihin mo, hindi ako nagdesisyon doon. Wala akong kinalaman doon. Natatawa lang ako, hayop. So you will have to ask whoever imposed the 19% tariff how they justify it. I couldn't answer it. Ayon sa ekonomistang si Dr. Michael Batu, malinaw na lugi ang Pilipinas sa naturang deal. Talaga. That is a signal of incompetence at Batu. Tsaka, wala nang masyadong explanation dyan. Luging-lugi. Halimbawa, napaka-basic nito. Bigyan kita ng 20. Hindi, halimbawa, nagpapalit ako sa'yo, no? Nagpapalit ako sa'yo ng 50 pesos. Ang sukli mo sa akin ay 30 lang. Di ba lugi? Ha? Tubo pa yung nagsukli sa'yo. 30 lang binalik, 50 ang pinapalit mo. Ganon. Napaka-basic nun, mga tangang vlogger, baka di nyo pa maintindihan. The fact na pumunta sila doon in person, yung kanilang... Yung pa isa, pumunta ka pa doon, tas 1% lang. Edi parang wala lang din. Ang galing mo. Ang deal hindi maganda, that reflects incompetence ng mga tao. Babala ni Dr. Batu, maaari itong makasira sa tiwala na iba pang mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. Now, if I'm an investor, would I be willing to invest my money sa isang bansa that is being run by incompetent people? Hindi ba? So, kumbaga, magkakaroon ng pagdududa ang mga investor in terms of yung kalidad mismo ng governance na meron tayo. Kinesyon din niya ang performance ng mga opisyal na kasama ng Pangulo sa US trip nito. Kasama sa delegasyon, sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, Defense Secretary Gibo Teodoro, Trade Secretary Cristina Roque, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, at iba pang opisyal. Consider actually firing itong mga nagne-negotiate na ito. Kasi alam mo, Admar, sa private sector, Master Judea, sa private sector, pagka incompetent, sisisantihin kayo. Git ni Dr. Batu, mahalaga ang competence sa gobyerno, lalo na sa mga nakikipagsundo para sa ekonomiya ng bansa. On top of the incompetence, the Marcos Jr. government values more loyalty of their people rather than competence sa trabaho. At hindi yun maganda kasi nakikita yan ng foreign investor. Para sa Diyos, sa Pilipinas... Yan kagaya nga ng sinabi ni Marcos na hindi daw siya yung nagdesisyon doon, kaysa ganyan. Saan ba't ka pumunta kasi doon? Tsaka anong saysay nung hanip na zero taripa na yun? Wala talaga yun. Para ka nagpapalit ng 50, sinukli sa'yo 30. Tubong lugaw No, tubong lugaw yung Amerika Katulad dito, BBM nabudol ni Trump. Panoorin natin. Tila pinag-uusapan na si BBM sa buong mundo. Pinag-uusapan bilang isang mahinang negotiator. Paano ba naman kasi mula sa 17% na taripa na naging 19%, nagpunta pa si BBM sa Amerika para makipag-usap kay Donald Trump. Abay 1% lamang
ang tinapyas nito. Ngunit ang Amerika, zero tariffs mula sa Pilipinas. Kaya naman dismayado si dating COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos dumistansya si Pangulong Bongbong na sagutin kung makatarungan ba ang ipinataw na 19% US tariff rate sa ilang export products ng Pilipinas. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Rowena Guanzon, "Edi weak ka, hindi mo kayang ilaban yung patas na desisyon para sa mga Pilipino. Sayang ang gastos." Itong presidente nga ng Indonesia, load lang ang ginastos. Yung 32% na tariff nila, ginawang 19%. Yan yung hindi alam yung hindi alam ng mga Marcos supporters. Biruin mo magkano lang load? Tumawag lang ang ibang presidente kay Trump. 32% naging 19%. Ganun kalupit. Tayo, 20% naging 19%. Tapos zero taripa pa. Ang lupit! Sa atin, full force pa ang delegation at gastos. Pero 1% lang ang binaba unless iba ang pakay. Unless mahina talaga at joke only. Hindi, dalawa lang patutungan nito, ha? Una, kontrolado na talaga or tinatawag na nagpapaalipin na tayo sa Amerika. Pangalawa, kasama din to sa di umano'y palit ulo or parang may kondisyon. Oo, alam nyo na kung ano yung issue na yon. Ganon, no? Yan ang mga yan ang nakikita ko. Yung dalawang yan. Grabe, biruin mo. Nakakainggit naman yung ibang bansa. Tumawag lang 32% ng pumatak ng 19. O baka sabihin dyan, ba't mo sisisi kay Marcos? Hindi naman siya nagdidesisyon. Hindi nga siya nagdidesisyon. Pero anong silbi niya? Pumunta pa siya doon. At bakit pa siya pumunta doon kung wala rin naman kwenta yung pagpunta niya doon? Ganun yun. Punta-punta ka doon, tapos wala kang palang kwenta. Wala kang palang nangyari. Di sana tumawag ka na lang. Diba? Apakasimple kasi alam nyo, minsan may kayabangan din kasi talaga tong si Marcos Jr. Mapakita niya lang sa tao na kesyo ganito, okay kami, bati kami ni Trump. Bispring kami ni Trump, ganun kami, ganun. Yan, ganyan kami, kaya kayo inggit na naman mga DDEs. Ganyan gusto niya pakita para matabunan na rin yung issue kay Lisa. Ay, ito, pag-uusapan to. Alam ko naman na wala akong magagawa kay Trump punta na lang ako doon para may mapag-usapan, di ba? Magkano ba biyahe doon? 2 million? 3 million? Okay lang yun. Damo ako kwarta. Ay, naku po. Ewan ko na lang, nakakahiya. Hindi, totoosin lang. Ngayon, pinag-uusapan na yun si Marcos sa iba't ibang bansa. Hindi siya katulad ni Duterte pinag-uusapan dahil sa magandang ginagawa at talagang maituturing mong the strongest man, the powerful man in the world. Iba yung kay Marcos. Pinag-uusapan niya siya dahil sa kahinaan niya. Ang masakit pa nito, aabusuhin kasi to ng mga dayuhan tong nangyarin to. Kasi sasabihin nila, ay, ganyan lang pala ka-basic utuin si Marcos Ganyan lang pala in-negotiate si Marcos. Napakasimple, kayang-kaya natin yan. So, tayong nga tayo. Alam nyo, yung tubig nga gusto ipainom sa atin. Yung pa kaya, maging maunlad ang Pilipinas? Huwag na kayo umasa. So yan mga barateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga sinabi ni Atty. Topacio at dito kay Atty. Guason. Dahil dito sa ginawa ni Marcos Jr., nakipagkita pa kay Donald Trump, gumastos pa ng pagpunta doon, tapos wala din pala, nga din pala ang mangyayari.
So i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So ano pong may kukomento nyo rito? Alam nyo yung pag-like, pag-share nyo po sa ating mga video, napakalaking tulong po niyan. At ayun, mega love shoutout sa lahat ng patuloy na sumusubaybay kay Jay Guevara, sa Banateros Brothers, SMNI at sa mga sa pamilyang Duterte. Shoutout sa mga hero abroad. San man panig kayo ng mundo at sa ating mga mahal na senior citizens. So ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.